Hello guys, for today's videos, meron tayong ayusin na laptop. Isa tong Swift One Acer. Okay, so ang problema nito guys is wala siyang display pero mayroon siyang power. Okay, so ngayon subukan natin. Okay, so mayroon nga siyang power guys at wala siyang display. So kung makita nyo guys, yung LCD niya is black screen. Okay, so wala talaga siyang display. Black screen lang yung makita natin. Okay. So para sigurado tayo guys, i-testing naman natin siya sa external monitor. Okay. So ngayon, i-check muna natin yung monitor at i-power on. Ayan. Okay, so ito na. Nag-power on na yung monitor natin. Makita nyo guys, mayroon siyang no signal. Ayan. So dyan naka-connect yung HDMI cable natin. So i-insert na natin sa laptop. Ayan. At i-power on natin ulit. Okay. So ngayon, mayroon na siyang power indicator. Itong umilaw na blue. So ibig sabihin, nag-power on na yung laptop. So kung mapansin nyo guys, wala pa rin siyang display. Okay. So we found out na ang problema is yung mainboard. Okay. So mainboard talaga yung problema. Okay. So ito na guys, buksan na natin yung laptop at i-troubleshoot na natin yung mainboard. Okay? So madali lang naman siyang buksan guys dahil kunti lang yung tornilyo. Okay? So hindi katulad dati sa mga sinaunang laptop na maraming buksan, maraming tanggalin tornilyo. Okay? So ito na yung mainboard niya guys. So tanggalin lang natin siya. So ito, kung mapansin nyo, malaki yung battery niya. Mas malaki pa sa mainboard. Okay. So ito yung mainboard niya. Medyo maliit lang. Okay. So wala siyang fan. Ang ginamit lang niya is yung heatsink na copper. Okay. So ito, tanggalin natin yung tape dito. Okay. Ito yung insulator doon sa case para hindi siya magdikit doon sa case natin or sa mismong keyboard. Okay. So ito naman yung heatsink. Ito yung sinasabi ko na copper heatsink. So wala siyang fan. Okay, so malaki din yung heatsink niya guys. So kaya niyang i-absorb yung init ng yung processor na ginagamit diyan. So kaya hindi na sila wala na siyang fan. Okay? So ito na siya guys. Yan yung processor natin. So tanggalin natin 'to. Okay? So ito yung memory. Okay? So built-in memory. Ayan. So itong model na to guys is ang ginamit is built-in memory. Ayan. So yung processor natin saka yung graphics or GPU integrated na siya. So isang chip lang siya. Okay? So ngayon guys, tingnan naman natin yung mga components kung mayroon tayong makitang mga sunog na surface mounted na components. Okay? So gumamit ako ng microscope para makita talaga siya kasi maliit yung mga piyesa dito, mga components. Okay? So far guys, wala naman akong nakitang mga sunog na
components dito sa main board. Okay? So, isa-isahin lang natin para sigurado talaga tayo. Okay? Ayan. Okay, so ngayon guys, i-testing naman natin kung mayroong shorted na components. Okay? So, from inspection ng born parts, ngayon naman ay mag-testing tayo ng shorted parts. Okay? So, physical appearance muna tayo bago tayo mag-testing ng resistance ng components. So, yung resistance naman, dalawa lang yan, either open or shorted. Okay? So, kadalasan dyan, kung ganong problema, ang common na nasira dyan is mga power supply section, dito sa power supply section ng board natin. So, regulator, o di kaya mga MOSFET. So, ito guys, tinisting natin yung MOSFET na nag-regulate ng natin, power supply. Okay? So, testing lang natin lahat. So, wala naman tayong na-measure na shorted. Okay? So, yung board naman guys is malinis. Wala kang makita na nangitim na parts. So, malinis siya. Ayan, testing natin dito sa kabilang side ng board natin. Okay? Para sigurado tayo bago tayo mag-move to step 3. Okay? So, yung step 1 natin is appearance ng mga components. So, tingnan natin muna yung mga appearance. Kung meron tayong makitang mga umitim na pyesa, ibig sabihin yun yung dahilan na bakit hindi siya nag-display. Okay? So, step 2 natin, nag-measure tayo ng resistance. Okay? So, ginamitan natin ng digital tester. Okay, so wala akong na-measure na shorted or open. Ayan, halos lahat okay naman siya. So, 0.4. Ayan. So, ang tinetesting ko dito guys, yung mga voltage regulator, yung sa output side. Okay? So, mayroon akong nakitang capacitor, yung filter ng after sa regulator, yun yung mini-measure ko. So, kadalasan dito mo mahuli pag may shorted, yung MOSFET or di kaya yung regulator. Okay? So, wala tayong nakita guys. Dito tayo sa step 3. Okay? Step 3 na tayo. So, ano bang common guys kung wala siyang display? So, ang common na kahit naman sa desktop, motherboard, ang common masira doon is yung memory. Okay? Ganon din dito sa laptop motherboard. So, ngayon, i-reheat natin yung built-in memory. Ang settings ng hot air natin is 380 by 50. Okay? So, i-hot air lang natin yung built-in memory niya. Mag-add lang tayo ng solder paste para mabilis maglambot yung or mabilis mag-joint yung inang. Okay? So, itong apat na to guys na memory, ito yung iniinit natin para ma-connect ulit. Kung nag-lose contact man siya, ma-connect ulit yung connection niya. Okay? So, palamigin lang natin. Okay? So, ngayon guys, balik natin, i-insert natin ulit dito sa case niya para ma-testing natin. Ilagay muna natin yung heatsink. Okay? So, ibalik na natin yung board. Okay? So, hindi siya pwedeng i-testing guys na wala dito sa case niya dahil yung power button niya is doon sa
sa keyboard. So ngayon guys, testing na natin kung mayroon na ba siyang display. So wala pa rin siyang display dito sa LCD. Okay? So patayin muna natin ulit. Ayan. So ngayon guys, testing natin sa external monitor. So insert natin yung HDMI. Ayan, power on natin ulit. Tingnan natin yung monitor kung mayroon na ba siyang display. So nag-power on na. Okay, so mayroon na siyang display dito sa monitor. Okay. So ang ibig sabihin niyan guys, naglabas na siya ng graphics or display yung motherboard natin. So hindi pa natin alam kung bakit yung LCD niya is black screen pa rin. So ibalik lang natin yung ano niya, yung hard disk or yung M2. Okay? So ito yung ano niya, storage niya guys. Ibalik natin para ma-testing natin ulit yung mismong desktop display or yung pinaka-display niya sa Windows. Okay? So bali ang nangyari guys, so wala pang display yung LCD at mayroon ng display yung external monitor. So mamaya i-check up din natin kung ano pang kulang dyan sa baka mayroong sira yung LCD. Okay? So ngayon i-testing natin na mayroon siyang hard disk, okay? Or storage. Ayan. So tingnan natin yung monitor kung may display na ba siya. Ayan, nag-power na. So, ito na guys. Ito yung display niya. Ito yung sa Windows. Okay? So, confirm na talaga na yung mainboard is gumana na siya. So, ibalik lang natin yung takip nito guys. At i-troubleshoot din natin, i-troubleshoot naman natin yung LCD. Okay? So, ibalik lang natin siya para dito naman tayo sa LCD. So hindi natin alam, baka dalawa ang problema nito. So pwedeng sa motherboard saka yung LCD nya. So ito, baklasin na natin yung LCD. Ayan, kasi ano na siya, mayroon na siyang display doon sa external monitor. Okay. So ito na guys, binaklas na natin. Ayan, so tanggalin natin muna yung LCD nya. So ito yung LCD. Okay. So parang mayroon siyang ano guys. Ayan, parang natanggal siya. So ni-reinsert natin ulit yung LVDS cable nya at sinusolda. So para hindi na matanggal. Okay? Ayan, nilagyan natin ng lead dyan sa ano niya, sa negative side para hindi na siya matanggal. Okay, so ngayon testing natin kung gagana na ba yung LCD natin. Ayan, so okay, so nag-display na yung LCD natin guys. So yun lang pala yung problema. So talagang dalawa yung problema sa laptop na ito, yung LCD at saka yung motherboard. Okay, so ito na guys, gumana na. At salamat sa iyong panonood. At sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa susunod nating video tips. Okay.